Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora nuestra muerte. Diyos, tulungan niyo po kami sa bayan ng San Diego. Kay Diablo si Sanabi, Kapitan? Kay bagal-bagal na mo isang pagong. Wala na ba itong masikabibilis pa? Acelera la velocidad de la nave. Paumanhin Doña Victorina, sapagkat mababa lamang ang lawang ito. Maaring sumad sa damapur sa palayang iyan. Kung wala na sana ang mga Indio sa mundong ito, la nave se habría movido mas rapido. Wala na talagang nagawang tamang mga hampas lupang ito. At wala na rin maayos na lawad dito sa Pilipinas. Ay, desfortunado. Doña Victorina, huwag mong masyadong pausukin at baka kumupas ang kolorete sa iyong magandang mukha. Sa katunayan, madali lang naman ayusin ang suliranang ito. At ano naman ang iyong may lalahal, Ginoong Simon? Simple lang naman ang aking mungkahi. Upang mapabilis ang takbo ng Vapor Tabo, kailangan nating maghukay ng tuwid na kanal mula sa Lawa hanggang sa Maynila. Sa madaling salita, magbubukas tayo ng bagong ilog at isasara ang dating ilog Pasig. Paumanhin, Percy, kapagkat hindi ako sang-ayon sa inyong magdudalawa, ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng salapi. At maaaring makakasira rin ito sa kakayanan. Pwes, masira ang masira! At paano naman ang malaking salaping kinakailangan? Saan natin ito kukuhulin? At sino namang may sabing, pasasahurin natin ang mga magagawa. Gagamitin natin ang mga bilanggo. At kung hindi sapat, sapilitan nating pagtatrabahuin ang mga taong bayan, mapabata man o matanda. At sa ganung paraan, hindi na natin kailangan pang-abalahin ang salaping kinakailangan para dito. Ngunit ang iyong mukha'y maaaring magpulot ng hibagsikan. Magsikat? Ikaw ba'y nagbibiro, Benzay? Ang mga Ehipto, minsan na ba silang nanghimagsikan ng pinagawa sa kanila ang piramide? Ang mga bilanggong Hudyo, nag-alsa ba sila? Ano ba ang iyong pinagsasabi? Hindi mo ba? Ang nasabi na. Huwag na huwag mong subukang mangialam sa mga usaping katulad nito, Padre Sibayla. At ano naman sa inyong mga praile kung maghimagsikan nga ang bayan? Porket, malapit ka sa kamahalan. Ganoon na ba kung umasta? Ha, akala mo naman kung sino, walang utang na loob. Tingkod, puta! Ibarra? Sino ka ba? 13 taon na ang nakalipas. Mula noon, ako yung tinulungan. Ilibing ang aking na dito, sa lupain ng mga Ibarra. Basilio? Natuklasan mo ang isang nakakamatay na lihim at ito ay may kapangyarihang makapagpahamak sa iyo. Ano pa ba ang nangyari? Ikaw isang taong dakila na alam ng lahat ay patay na. Totoo ang iyong mga sinabi. Subalit ako'y naparito, nagbabalik upang maisagawa ang aking layunin na linisin ang ating bayan at ang mga Pilipino. Alisin? Kayong mga mag-aaral, luhukay lamang ninyo ang inyong sariling libingan sapagkat mas pinipili niyong pag-aralan at suriin ang wikang Kastila at maniwala sa ganitong pamahalaan kaysa sa ating sariling bayan. Ano ang mapapala niyo sa wikang ito? Ngunit, Ginoo, naasam lamang namin itong akademya sapagkat makakatulong ito sa ating mga Pilipino upang mapapalapit tayo sa pamahalaan at maintindihan natin ang isa't isa. Sa ganoong paraan ay hindi na tayo magmumukhang mangmang sa mga Kastila. Ikaw yata'y nagbibiro, Basilio. Ang taong hindi marunong magmahal sa kanyang sariling wika ay siya mismong wawasak at sisira sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Narinig ko ang iyong pinag-usapan ni Benzay. Hindi ako paniwala na ganoon na pala ang iyong pag-iisip, Ginoo.
Nasaan na ba ang Crisostomong imbarang hinangaan ko? Hindi na ako ang iyong dating kilala. Ginagamit ko na ang aking isipan upang turuan kayo na maghimagsik. Kahit pag-isipan mo mabuti, Basilio. Sumali ka sa aking kilusan upang maisagawa natin ang aking plano. Mayroon akong balita patungkol sa pagpapalayo ng ating plano akademya. Ano nga ba ang progreso nito, Mapare? Sang-ayon na ba ang lahat ng mga opisyales? Ipinalita sa akin ni Padre Aileen ang nangyari sa Los Baños. Ipinatanggol niya ang ating adhikain sa ibang mga opisyales. At naabutan ito ng isang linggong pinag-usapan. Ngunit, hindi ito sang-ayon ang iba sa kanila. Kung gayon, ano bang nararapat na gawin? Kailangan nating kumilos at lumapit sa isang mga impluwensyang tao na makapagkumbinsi sa mga opisyalis upang may taguyod ang ating plano. Ngunit, sino naman ang maaaring kapitan natin? Si Ginong Pasta? Makukumpinsi ba natin siya? Oo, nararapat marangal ang marami ito. Si Ginoong Pasta ay kaibigan ng aking kamay. Maaari ko siyang makiusap. Ginoong Pasta. Oh, Isagani, naparito ka. Anong sadya mo? Naparito ako upang humingi ng tulong sa inyo tungkol sa plano namin, Ginoo. Kung patungkol man ito sa iyong planong papatayo ng Akademyang Wikang Kastila, ang aking payo ay huwag na kayong makialam. Ngunit, Manhin, Isagani, ngunit masyado itong peligroso. Kayo ay mga bata pa at wala kayong alam sa mga pagbabago. Nais kong ipabatid sa inyo na sang-ayon kami sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastilya sapagkat naniniwala kami sa inyong mga mag-aaral na makakagawa kayo ng pagbabago sa ating bayan. Umaasa kami mabibiyayaan ninyo ito gamit ang inyong mga kakayahan upang maipabuti at maipaunlad ang bansang ating kasinginan. Ano pa ba ang nakasulat dyan, Makaraig? Tila walang kasihan sa iyong mga mata. Ngunit, ipapasalan mo ito sa korporasyon ng mga praile at kayong mga mag-aaral ay gagawin bilang tagapaningil ng mga ambagan at abuloy. Ang mga makukulay na bulaklak ay pilit sumayaw. Kaya sila, mababagong sibol at tunay na alaga ng mga mabubuting hardinero, ay gumagawa ng iba't ibang paraan upang gampanan ang kanilang mga kakagustuhan sa kabila ng mga alapaang na kanilang pinagdadaanan. Hinihingi ko mula sa iyo ang salaping iyong hiniram mula sa akin. Ngunit, Ginoong Simon, ako'y nagpaparugi pa. Kung ganoon, mayroon akong kasunduan para sa iyo. Ano naman ito? Babawasan ko ng 2,000 piso ang iyong pagkakautang sa akin. Kapalit ng iyong pagpayag na itago ang aking mga armas sa iyong bodega. Ngunit hindi pat huwag kang mag-alala, Quiroga. Ako na ang bahala. Maaari ka nang maupo. Nais kong makuha si Maria Clara habang nagkakagulo ang bayan. At ikaw ang itatalaga kong mangunguna sa pagkuha sa kanya, Basilio. May problema ba, Basilio? Wala na po. Wala na po si Maria Clara. Ano? Balita po ay siya ay nakasakit at binawian ng buhay kaninang hapon. Hindi ka totoo! Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin! Hindi ka totoo na managinip ka na to! Liligtas ko pa siya!
Magandang araw po, Padre Camora. Ano ang aking maitutulong? Nakukulong po ang aking nobyo na si Basilio. At kailangan ko siyang tulungan upang makalabas. Napagbintangan lang siya eh. Padre, desperado na po ako sa tulong niyo. Tulungan niyo po ako, Padre. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Abay, maaari kitang tulungan. Susulat ako sa Alperes. At bukas, pagsikat ng araw, makakalaya na rin ang inyong kasintahan na si Basilio. Salamat po, Padre. Kahit ano, Ustad, sumunod ka lang sa akin. natutong magmahal, nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa Isang malaking plano ang naghihintay sa atin, Basilio. Buenas noches, senyorita. Magandang gabi rin sa iyo, Senyor Simon. Nais kong pagbati sa bagong kasal. Naway sapat na ang regalong ito. Maraming salamat sa iyong pagdalo, Senyor Simon, at sa magandang lampara. Ngunit hindi ka ba talaga sasalo sa piging mamaya? Kung pwede lang sana. Ngunit ako ay marami pang importanteng dadalawan. Kaya ako ay mauuna na. Naway ang gabi ay inyong ikasaya. Huwag kang mag-alala, Senyor Simon. Asahan mong makakarating ito sa kanila. Saan ka pupunta, Basilio? Hindi ka ba sasali sa piging? Huwag ka nang tumuloy pa. Hindi maaari. Kailangan ko pang makita si Paulita sa huling pagkakataon. Makinig kang mabuti sa gani. ¿El qué regresa? Juan Crisostomo Ibarra? Juan Crisostomo Ibarra? ¡Es imposible! Siya isang filibustero na matagal na patay! Ilawan
Tawan niyo muli ang lampara! Saan ka naman pupunta? Kukunin ko ang lampara. Kailangan ko pigilan ang plano ni Ginong Simon. Hindi ito tama! Lolo Hagas, mangyari na ang dapat mangyari. Paano na ang bayan? Hindi ba ka kinakain ng iyong konsensya? Bayan? Bayan na siya rin mismo nagpahamak ng iyong mga minamahal sa buhay? Alalahanin mo, Basilio, ang bayan ito nagdulot ng kamatayan at iyong ina at kay Huli. Ito ba ang bayan na nais mo'y salba? Ako rin nasaktan sa mga taong nasa loob doon. Mangyari na ang mangyari, Basilio. Kahit huwag mo pigilan ang tadhana. Esta es nuestra venganza agridulce. Buhay pa ba ang alab sa iyong puso? Mahinahon na ang aking puso. Ngunit may butas pa rin na tanging ang aking irog lang ang makakapula. 13 taon na ang nakalipas, magmula noong ako'y bumalik mula sa Yaron. Dala-dala ang pag-asa para sa bayan. Napagtanto kong handa na akong patawarin ang lahat ng nagkasala sa akin. At makakasalan ko na sana si Maria Clara. Liligtas ko pa siya! Nagsangkot ako sa kaguluhan. Wala naman akong kinalaman. Nagbago lahat ng aking plan. Lalo na nung nalaman kong wala na si Maria Clara. Kung babaeng dahilan kung bakit ako nagpalit. Naging pangunahing layunin ko ang maghiganti laban sa mga nang-api sa akin at sa mga mahal ko sa buhay. Naging layunin ko ang maghimagsik. Anong taga ba ang alam ko yung puso? Hindi ko matukoy at masabi sa ngayon. Hanggang dito na lang muna.